Pangalawa mga Kronika, Kapitulo 14. Ang tagumpay ni Asa laban sa mga taga-Ethiopia. Namatay si Abias at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Umalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Asa. 10 taon itong naghari at sa panahong iyon ay naging mapayapa ang Juda. Ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Ipinagaba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga bahay-sambahan ng mga pagano. Ibinuwal niya ang mga sinasambang haligi at winasak ang mga ribulto ng Diyosang si Asyera. Iniutos niya sa mga taga-Juda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Sapagkat ipinaalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga altar ng insenso sa mga lungsod ng Juda, naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod sa Juda, at sa loob ng ilang taon ay hindi sila nagkaroon ng digmaan sapagkat binigyan siya ni Yahweh ng kapayapaan. Sinabi niya sa mga taga-Juda, "Patibayin natin ang mga lungsod na ito at paligiran natin ng mga pader na may mga tore at matitibay na pintuan. Sarili nating ang lupain sapagkat umaasa tayo kay Yahweh na ating Diyos. Hinanap natin siya at sa lahat ng dakoy binigyan niya tayo ng katiwasayan." Ganoon niya ang kanilang ginawa at sila'y naging maunlad. Ang hukbo ni Asa ay binubuo ng 300,000 kawal mula sa Juda na may mga sandatang panangga at sibat, at ang 280 naman mula sa Benjamin na may mga pana at panangga. Dumating ang panahon na nilusob sila ni Zerah na isang taga-Ethiopia. Ang hukbo nito na umabot hanggang sa Maresa ay binubuo ng 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Pagdating dooy, hinarap sila ng hukbo ni Asa at ang hanay ng labanan ay ang libis ng Sefata sa Maresa. Bago siya lumaban, nanalangin si Asa kay Yahweh na kanyang Diyos. "Wala kang katulad, O Yahweh, sa pagtulong maging sa malakas at mahina. Kaya tulungan ninyo kami, O Yahweh na aming Diyos, sapagkat sa inyo lamang kami umaasa. Sa inyong pangalan nakaharap kami ngayon sa ganito karaming kaaway. O Yahweh, kayo ang aming Diyos. Huwag ninyong hayaang matalo kayo ng tao." Sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at tumakas ang mga ito. Hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga kawal hanggang Gerar. Sa tulong ni Yahweh, naubos ang kanilang mga kaaway at napakarami nilang nasamsam. Winasak nila ang lahat ng lungsod sa palibot ng Gerar sapagkat pinagharian ng takot kay Yahweh ang mga mamamayan doon. Pinasok nila ang lahat ng lungsod at napakaraming nasamsam doon. Sinalakay din nila ang mga kampo ng mga pastol ng kawan at bumalik sila sa Jerusalem na dala ang napakaraming tupa at kamelyo.